tayo. Ano kayang iginuguhit ni Emma doon? Donut ba? Oo, sino kaya ang tatanggi sa masarap na dessert na ito? Hindi na makapaghintay na malaman kung sino sa mga kalahok ang makakayanan ng gawain. Pero determinadong manalo silang lahat. Wow, nagsimula na sina Lola at ang chef magluto. Tingnan mo lang ang chef. Madali lang para sa kanya. Nasa kawali na ang mantika at oras na para iprito ang ating mga donut. Ano ang problema dito? Gagawin ko ito ng sobrang bilis. John, sigurado ka ba? Sa tingin ko hindi mo alam kung paano magluto ng donuts. Sa tingin ko nahuli ka ni Lola. Hawak ko na. Huwag mag-alala. Magdadagdag lang kami ng kaunting mantika. Sige. Sana magawa mo ito. Sina Lola at ang chef ay nagsisimula ng maglagay ng mga donuts sa kawali. John, ikaw na ang sunod. Mag-ingat. Ang kumukulong mantika ay maaaring makasunog sa'yo. Oo, at binalaan ka namin. Well, hindi mo dapat nilagyan ng sobrang daming langis. Habang kalmado na naghihintay si chef at si grandma na maluto ang kanilang mga donut, nasa isang mapanganib na laban na ngayon si John sa langis. May kutob ako na hindi mananalo si John sa laban na ito. Naku po, tingnan mo nangyari sa mga donut na ito. Fanner cereal to John ay nangwarsibid ang spatula. Huwag mong mag-alala, John. Ngayon maswerte ka sa susunod na pagkakataon. Ngayon tingnan natin kung ano ang meron ng iba. Wow, perpekto ang kanyang mga donut. Ano ang ginagawa niya? Maglalagay siya ng jam sa mga ito. At ngayon ay isinasawsaw niya ang donut sa icing. Mukhang nakakatakam. Ilagay na lamang ito sa isang plato at dekorasyonan ng sprinkles. Mahusay na trabaho. At ngayon tingnan natin kung ano ang meron kay Lola. Mukhang simple ang kanyang mga donut, pero malamang masarap din. Tingnan mo lang sila. Mukhang may naisip si John. Gagamit ba siya ng keso? Tingnan natin. Mukhang maganda na talaga itong keso. At ano ang gagawin niya dito? Siyempre, mga hulma ng donut. Napakahusay. Hey, pero para saan mo kailangan yan? Mukhang nagdesisyon si John na event ang stress niya sa pack ng Cheetos. Naiintindihan ba ng kahit sino kung ano ang balak niya? Nakuha na. Ito ay pagbalot. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang natitira na lang ay kunin ang magandang cheese donut na ito at igulong ito ng maigi sa mga mumo ng tinapay. Sa tingin ko, palaging maaalala ni John ang kanyang laban sa kumukulong mantika. Mabuti na lang at may foil. Balutin lang ang donut natin sa isang piraso ng foil at iprito ito sa kawali. Hindi kailangan ng anumang mantika. Magandang ideya, John. Totoo na mas mabuti na huwag itong hawakan ng mga kamay mo. Parang ang sarap tingnan. Well, oras na para tikman. Simulan natin sa donuts ni Steph. Gustong-gusto ito ni Emma. Ngayon ay turn na ng Lola. Malamang niluto na ng Lola ang mga donut na ito para sa kanyang apong babae ng higit sa isang beses. Pero base sa mukha ni Emma, hindi siya gaanong impressed. At sa wakas, isang donut mula sa kanyang kapatid. Well, John, sana ay swertihin ka ngayon. Tingnan mo kung paano humahaba ang keso na ito. Siguradong gusto ito ni Emma. At ang nanalo ay si Chef. Maligayang bati. Ang pangalawang round ay nasa unahan. No kaya ang lulutuin ng ating mga kalahok sa pagkakataong ito? Wow, isang sandwich ito? Sino kaya ang mas may pagkakataong manalo ngayon? Chef? Lola? Or baka si John pa nga? John, ano ang ginagawa mo? Ang gawain ay gumawa ng sandwich. Hindi kainin ang pagkain. Iniisip ko na gustong gumawa ni John ng matamis na sandwich. Iniisip ko kung ano ang gagamitin niya para dito. Mari, magdagdag ng kaunting marshmallow, tsokolate. At 3 magkakaibang syrup. Wow, ang sandwich ni John ay talagang matamis na bomba. Ano ang gagawin ni Lola? Ang gutudyang ham sandwich. Ang sarap. Ilagay ang tinapay sa kawali. Dapat itong iprito ng maayos. Ilagay ang ham, keso at bacon sa ibabaw. Ang bango nito. May isip lang natin kung gaano kasarap. Pero mukhang hindi masaya ang chef tungkol dito. Tingnan natin kung ano ang maiisip niya. Magsisimula tayo sa tinapay. Pagkatapos, kumuha tayo ng sariwang dahon ng litsugas at kamatis. Maingat natin itong ilalagay sa tinapay. Wow! Mga suso ang mga iyon. Lola, sa totoo lang, bahagi sila ng mataas na kusina at inihahain sa mamahaling mga restaurant, pagkain gourmet para sa tunay na mga gourmet.
Ay prituran ang Trisir Circle sa Mason ng Bango. And hindi lang yun. Here's one thing mapugita. Lola, mas malifigo wag mo itong tingnan. Iprito ng mabuti ang mapugita. At ngayon, idagdag natin ito sa ating masarap na sandwich. At hindi lang iyan. Keso, at hindi basta keso, kundi kesong may amag. Yum, meron itong kakaibang amoy. Oh, Lola, natatakot ako na hindi magugustuhan ni Lola ang amoy ng produktong ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa'yo. Sana ay pahalagahan ni Emma ang obra maestra ng mainit na putahe na ito. Hindi nakapagtataka na sinikap ng husto ng chef. Mukhang habang nakahanda ang ating chef, may nagutom na. Buti na lang at may tsokolate palaging nakahanda. Mukhang hindi ito nasa ayos. May kailangang gawin. Tingnan natin kung anong maisip ni John. Naglalagay kami ng mga yelo sa mga plato. Sa tingin ko alam ko na ang gagawin niya. Ibuhos ang natunaw na tsokolate sa mga plato at tada. Ang maganda at masarap na palamuti ng sandwich ay handa na. Kung gayon, oras na para subukan ito ni Emma. Magsimula tayo sa chef sandwich. Tanging tunay na gourmet lang ang makaka-appreciate ng lahat ng kasofistikahan at pagka-unique ng putahe at hindi isa si Emma sa kanila. Pukita at mga suso? Nakakatakot yan! Grabe! Baka mas magustuhan niya ang sandwich ng kapatid niya. Sa tingin ko, makakatukso ito sa mga mahilig sa matamis. Tignan mo lang ang ang dami dami ng ng marshmallows, tsokolate, at syrup diyan. Oo, gustong-gusto ni Emma yan. Ngayon, parating na ang sandwich ni Lola. Ano pa nga bang mas hihigit sa kombinasyon ng keso, bacon, at hamon? Siyempre, ito ang panalo natin. Pasensya na guys, pero walang tatalo sa mga sandwich ni Lola. Hinidakira sa rin ako kung ano ang lulutuin ng mga kalahok sa round na ito. At ito ay pritong itlog. Napakasimpleng ulam, pero napakaraming paraan ng pagluluto. Itlog ni Lola. Naglalagay ng kaunting langis. Pwede bang makahingi rin ako ng kaunting langis? Siyempre, sa'yo na. Naku, mukhang may hindi marunong gumamit ng bote ng langis. Hindi, John, ikaw ay... matatapon mo lahat at sana'y nagtanong ka na lang. Habang gumagawa ng problema si John para sa sarili, nagsisimula ng magprito ng itlog si Lola. Magaling. Dapat din magmadali si John. Wala namang komplikado dito. Kailangan mong maingat na basagin ang mga itlog. At si Lola ay inilalagay na ang kanyang scrambled eggs sa plato. Nyawagyo, since we're na worry chef, ingisig ka kay Bay. Ang mahagar ay wala sanang kuhol sa pagkakataong ito. Mga peach? Sigurado ka ba, chef? Sige, titingnan na lang namin kung ano ang gagawin mo. Alright. And there Sa is the... mountain, sawit yung ito. Ang lihim na sangkap ay kamangha-mangha. Aking restaurant ay mayroong resiping ito at ginagawa na namin ito sa loob ng 1,000 taon. Parang walang sense, pero napaka-interesante. At ikaw, John, may nag-order ba ng fire show? Mukhang hindi maganda, pero mukhang kailangan mo pa ring ihain ito. Handa na ang lahat ng putahe at good luck. Simulan natin sa mga itlog ni Lola. Luma pero mahusay na klasiko. Walang kakaiba pero wala ring labis. Ano ito? Seryoso? Hindi ba nga? Kailangan mo yon? Well, John, maganda ang pagsubok mo. At kumusta naman ang putahe ng chef? Napakaganda nito na si Emma ay na-in-love dito. Bravo, Chef Vice. Selfies sa chef. Maaring ang chef ang manalo, pero kaya ba niyang gawin ang salad na ito? Para sa chef at si Lola, madali lang ito. Pero paano si John? Nako, hindi niya alam kung paano maghiwa ng gulay. Medyo nakakahiya. Tingnan mo at matuto, John. Ipapakita sa iyo ni Lola ang isang masterclass. Ganito ang tamang paghiwa ng mga kamatis. Ilagay ito sa isang dahon ng letsugas at maghiwa ng ilang dibdib ng manok. Ang bango. Roast yun ng mank o simga dahon ng litsugas. At sanda na ang ating salad. Puff! Hindi yun ikinatuwa ng chef. Gagawa siya ng kakaibang bagay. Hulaan mo, muli, may mga dahon, mantika, at haluin natin ito. Oo, medyo nalilito sina Lola at John. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ilagay niya ang lahat ng halong iyon sa kawali at kumuha siya ng hiringgilya. Hindi talaga tumitigil ang chef sa pagkamangha sa amin. Saan kaya niya nakuha yon? Wow, ang ganda niyan. Anong galing na chef? Talagang kamangha-mangha ito. Kumuha tayo ng dahon ng litsugas, punitin ang mga ito, at ilang kamatis.
Ano ito? Anong orihinal na paraan ng paghiwa? Mukhang tapos na si Chef, pero kumusta naman ang iba? Si Lola, syempre, wala siyang gano'n na orihinal na paraan ng paghiwa, pero masarap pa rin. Oo, at John, nagpuputol ka pa ng mga gulay? Kailangan mong bumilis. Oo. Lola, nag-order ka ba ng maskara ng pipino? Ipakita mo sa akin ang nangyari, John. Malayo ito sa niluto ng chef. Mukhang hindi nagising si John dahil doon. Pambura? Gagawa ka ba ng salad mula sa pambura? May mukhang yan na nga ang gagawin niya. Hindi lamang mula sa chewing gum, marmalade at marshmallow. Sa tingin mo ba ay maa-appreciate ni Emma ang salad na ito? Gayunpaman, malalaman natin ngayon. Dapat magsimula ako sa isang ito. Oh, ang weird naman. Ngayon, ang salad ni Lola ay mukhang napaka-appetizing. Ano sa tingin mo, Emma? Hindi masama, ha? Wow! Mukhang ang salad ni John ay talagang pag-ibig sa unang tingin. Sarap. At mayroon tayong panalo. John, nagawa mo ito. Binabati kita. Isulat. Nancy, nakaisip ka na ba ng unang pagkain? Sige, tingnan natin. Wow, pasta ito. Isang mahusay na putahe dahil maraming paraan para lutuin ito. Well, Brittany, may mga ideya ka ba? Oh, mag-ingat! Sa bilis na ito, lahat ng pasta mo ay mapupunta sa sahig. Oh, ngayon kailangan nating maghintay ng kaunti pero mukhang hindi alam ni Brittany iyon. Ano ang gagawin niya? Oh, gusto niyang gupitin ang pasta na parang alak? Nakakatakot. Oh, Lola, kailangan natin siyang turuan kung paano ito gawin. Iyon na. Kaunting pasensya at handa na ang pasta. Magaling. Oh, at tinatawag nila itong pasta? Aba, hindi ito pwede. Hindi, kukunin natin itong pasta at itatapon natin. Diyan dapat ito. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano magtrabaho ang mga tunay na profesional. Kumuha tayo ng kaunting harina, isang itlog, isang kurot ng asin at ngayon ang lihim na sangkap. Ngayon magkakaroon ng kakaibang kulay ang ating masa. Tingnan mo, ang ganda nito. Perpekto. Nariyong tigpurplayin ang pasta at maginday tayo. Ang sunday na obra maestra ay nangangailangan ng oras. Ang paghihintay habang nagluluto ay isang pahirap pa rin. Oh, ang boring. Oh, at narito na ang timer. Ano na ang susunod, chef? Ipatong ang masagamit ng roller. Hindi ito madaling trabaho. Hoy, kumusta? Nadumihan ang mukha mo. Mas mabuti na ba yan? Magaling! Panahon na para ipagpatuloy ang pagluluto ng ating obra maestra, tayo maghiwa ng noodles at magdagdag ng kaunting harina. Ayos yan, handa na ang aking noodles para ilagay sa kaldero. Oh, Ginoong Pugita, kumusta ki? Oo, natutuwa rin akong makita ka. Ang mga pugita na ito ay babagay sa akin ng perpekto. Iprito ito sa kawali, magdagdag ng kaunting cream. Ngayon idagdag ang ating kulay abong pasta. Mamma mia, ito ay isang obra maestra. Ang paghahain na lang ang natitira. Tingnan mo lang ang himalang ito. Bravo sa akin. Ketchup! Nakakatakot! Oo, gaano kaiba ang ating mga kalahok sa isa't isa? Brittany, ano ang ginagawa mo? Mukhang tumigas ang kanyang pasta, pero may ideya siya. Ang instant noodles ay laging mabilis at medyo masarap, pero mas masarap kaya ang mga noodles na ito kaysa sa pasta ni Lola at Chef. Malalaman natin ngayon, oh Nancy? Oras na para tikman ang mga putahe. Wow. Mukhang kakaiba ang pasta na ito. Subukan natin ngayon. Sandali, mga pugita ba ito? Interesante. Nakakatakot! Nakakadiri talaga. Sige, mas mukhang masarap itong pasta. Ngayon, subukan natin kung ano ang lasa nito. Paborito kong ketchup. Ang sarap talaga. Pero may isa pang kandidato. Ito ang paborito kong maanghang na noodles. Subukan natin ito ngayon. Yay! Wow! Anong lasa? May tubig ba ang sinuman? Talagang maanghang ito. Ayos lang ako. Astig naman. Ito ang panalo.
Wow, Brittany! Congratulations sa iyong pagkapanalo. Minsan hindi mo kailangang gumawa ng marami para manalo. Kaya ano ang meron tayo dito? Chichirya? Siyempre, sino ba ang hindi gusto ng chichirya? Ngayon malalaman natin kung sino sa ating mga kalahok ang nagluto ng pinakamasarap na delicacy. Brittany, ano ang ginagawa mo? Ngayon ipapakita sa iyo ni Lola ang lahat. Madaling balatan ang patatas gamit ang espesyal na kutsilyo. Ngayon hinihiwa natin ang patatas ng ganito, binubuksan ang ating kalat. Hindi tayo nagtitipid sa mantika para maayos na maluto ang ating chips. Kita mo, Brittany? Walang komplikado. Sige, subukan natin ito ngayon. Oo, ulan ba ng balat ng patatas yan? Brittany, mag-ingat kay. Mukhang hindi pa nabalatan ng patatas na ito. La. Mas madali pa ito kaysa sa inaakala ko. Super. Oo, isa akong tunay na pro. Ngayon, ganito. Sabi ni Lola na hindi mo kailangang magtipid sa mantika. Naalala ko. Oops, hindi yan. Mukhang medyo naguluhan ka, Brittany. Tingnan mo ang maayos na chips na ginawa ni Lola at ano ang ginagawa ng chef? Wow, bakit mo kailangan ng pita? Hindi mo pa nakikita ang ganitong mga chips kahit saan pa. Ito ang aking eksklusibong resipe. Ayan na, piniprito natin ng mabuti hanggang maging malutong. At syempre, ang cherry sa cake ay ang aking signature sauce. Ang tunay na chef ay hindi natatakot magtrabaho gamit ang apoy. Tingnan mo ang konsistensya nito, magaling. Pero syempre, hindi lahat. Ang huling hakbang ay hiwain ang mga hiwa ng dayap sa hangin. Handa na, kain na. Oh, ano itong amoy? Brittany, ang mga chips mo ay hindi. Sunog lahat ng chips ni Brittany. Ano ang gagawin niya ngayon? Pero dapat may paraan. Pulbos na keso. Baka matakpan ito ang lasa ng sunog na chips kasabay ng pagtatakip sa itim na kulay. Anong napakagandang ideya, Brittany? Handa na rin ang chips ni Lola. Kaya, oras na ba para tikman? Wow! Ang daming chichirya! Parang pista ito. Simulan natin sa mga ito. Mukhang nakakatawa at... Ano itong lasa? Nakakadiri! Sige, subukan natin ito. Ang sarap ng pagkalutong. Wow, ang kakaiba ng mga chips na ito. Gaano karaming keso ang nandito? Hindi masama. Pero mas maganda pa rin ang mga chips na ito. Oh, ito ang panalo. Wow, si Lola ay nanalo ng isang karapat-dapat na tagumpay. Ano kaya ang naghihintay sa atin sa round na ito? Tingnan natin. Wow, ito ay isang cake. Ang cake ay napakasarap pero hindi ito madaling lutuin. Sana handa ang ating mga bida para sa hamon na ito. Wow, ang daming sangkap. Halos hindi makontrol ni Brittany ang sarili niya. Manood at matuto. Apo, una, kunin natin ang cream. Ilalagay natin ito sa cake ng ganito. Ngayon, ikakalat natin ito gamit ang spatula para pantay ang cream sa buong cake. Gagawin natin ito sa iba pang mga cake. Itatambak natin sila sa ibabaw ng isa't isa at huwag kalimutan ang mga gilid. Kukuha tayo ng hulmahan sa anyo ng puso. Siyempre, ng ganito. Ngayon, ang pinakakapanapik na bahagi ang pagdekorasyon ng ating cake sa tulong ng Saan ito napunta? Oh, sige. Heto na. Alam ko, paborito mo ito. Tsokolate. Nasaan na tayo? Oo, nagde-decoration tayo ng ating cake. Dekorasyon na nito ng tsokolate sa gilid at sa ibabaw ng matamis na dragis. Mas maraming kulay, mas maganda. Ayun, tapos na ang cake. Hurra! Ang ganda ng cake na ginawa ni Lola. At ano ang ginagawa ng ating chef? Ang pagiging pastry chef ay isang espesyal na kasanayan at ang aking mga cake ay mga likhang sining. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung anong uri ng cake ang inihahanda sa aking restaurant. Tinatawag ko itong Summer Rainbow. Ayan na. Oh, nakalimutan ko. Kailangan ko ito. Sige, ang huling haplos, pagdekorasyon ng kahangahangang cake. Brittany, alam ko. Ito ang pinakamaganda na nakita mo. Sakto lang. Ang maganda kong cake. Wow, kahit si Lola ay natutuwa sa ganitong kagandahan. Magaling na trabaho, chef. Kumusta ang cake mo, Brittany? Oh, kalma lang. Ano ang ginawa ng kawawang cake sa'yo? Si Brittany, gaya ng dati, ay hindi nagkukulang sa katumpakan. Ang mahalaga ay sinusubukan niya, tama ba?
Magaling! Maliit na bagay lang ito. Ngayon, aayusan natin ng maayos ang cake na ito. Ikalat natin ng maayos ang topping na ito. Ganito, naging maganda ang kulay ng glaze. Punuin natin ito dito. Ayan. Wow, napakakahanga-hanga. Ang cake ay talagang maganda. Pero mukhang hindi pa yon lahat. Naglalagay si Brittany ng cream sa gilid ng cake. Super! Well, handa na ang mga cake ng ating mga bayani. Wow, parang kaarawan ko lang. 3 cake agad. Subukan natin ang piraso nito. Dapat masarap ito. Tingnan natin. Hindi ka panipaniwala. Well, kailangan nating subukan ng iba pa. Gusto ko ang kulay nito. Subukan natin. Tingnan natin. Hindi masama. At sa wakas, ang huling kalahok, ang daming kulay. Wow! Ito ang paborito kong mga drudgy. Iyo, napakasarap din nito. At, ano ang pipiliin? Sige, ang rainbow cake ang panalo. Binabati kita sa ating chef. At ang huling round. Wow, mainit na tsokolate ito. Gusto mo ba ng mainit na tsokolate? Ano ang paborito mong inumin? Isulat ang iyong mga pagpipilian sa mga komento at marahil sa susunod na video, ihahanda ng ating mga bayani ang eksaktong paborito mong inumin. Oh, kakawers ng chocolate shells at pulbos ng kakao. Marachoris ng chocolate bar door. Magaling. Ngayon, haluin sa chinawabit siyang mainit na chocolate. At syempre, kailangan mong inumin ito mula sa pinakamagandang tasa. Ayan na. Oh, ang tamis naman. Pero parang masyadong madali ito para sa chef. Ngayon makikita mo kung paano inihahanda ang pinakamasarap na mainit na tsokolate. Magdagdag ng 1 kutsara ng cream. Ngayon, ilang marshmallow at kaunting kanela. Anong ganda. At ano ang ginagawa ni Brittany? Mukhang may ideya siya kung paano palamutyan ang kanyang mainit na tsokolate. Whipped cream? Hindi masama. Wow, tsokolating syrup at drudgies. Ang galing. Ngayon ay dinidisenyo niya ang mainit na tsokolate gamit ang cookies at matamis na straw. Napakagandang inumin. Magaling, Brittany. Mukhang lahat ng ating mga bayani ay nakapagluto na ng kanilang inihandang mainit na tsokolate. Wow, may gustong sumubok nito muna. Ang yaman ng lasa. Super! Ngayon ito. Oh, anong tasa, Lola? Ang cute nito. Sulit subukan. Oo, hindi masyadong maganda. At ang huling kalahok natin, mukhang astig. Subukan natin. Medyo okay lang. Oh, sa tingin ko alam ko na kung sino ang nanalo. Ang inuming ito. Brittany, congratulations sa iyong pagkapanalo. Lahat ng ating mga kalahok ay magagaling. Nagustuhan mo ba ang